Narito na ang resulta sa kakatapos lang na laban na ginanap ngayong April 22, 2025 sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Masamang balita sa ating Pinoy prospect na si Dave Apolinario na natalo kontra sa boksingerong Chinese by round 3 knockout pa talaga. Isang malaking upset kung ating may tuturing para sa ating kaubayan na si Apolinario. Dalang in-check na si Long Yihu bago inarap si Apolinario ay may kartada na 8 wins, 2 losses, 4 knockouts at 2 draws. Habang itong si Apolinario naman ay may kartada na 21 wins, 2 losses at meron siyang 40 knockouts. Kaya bago pa sila magharap ay talagang masasabi natin na mas kampante tayo sa ating pambato. Pero ginulat na lang ang ating kaubayan dahil sa pambirang Chinese power na ipinakita ng kalaban sa laban. Alam naman natin mga kwento na itong si Apolinario ay under yan sa Ohashi Promotions kaya kasama sila ng monster ng Japan na Naoya Inoue. Medyo hindi man maganda na sa panong under Ohashi Promotions ng ating kaubayan ay doon na niya nalasap ang dalawang talo na puro knockout pa. Pero marami pang mapagkakataon para si kakaunlad pa na ating kababayan sa kanyang kakayahan. Kaya bounce back stronger na lang kabayan. Samantala, labis-labis naman ang suporta ng monster ng Japan na si Naoya Inoue na nanood siya sa laban sa kanyang matalik na kaibigan at kaubata pa na si Shinya Yamaguchi. Bagamat nanalo man ang kanyang kaubata by a round 1 knockout, pero sinabihan siya kagad ni Inoue hindi dapat maging sobrang mayabang sa laban at sa nakamit na panalo ay hindi dapat maging magangas na. Ang nakakamangha nito mga kwento, itong si Inoue ay mula pa sa kakatapos lang sa kanyang sparring sa Ohashi Gym pero kagad siyang pumunta sa venue ng laban ng kanyang kaubata para manood ng laban. Ayon sa kaubata ni Inoue, sa ngayon ay nakahinga na siya. Natapos na ang kanyang laban, kaya sa laban ay talagang hindi siya pwedeng matalo dahil alam niyang nanunood ang kanyang kaubatang si Inoue. Kaya makakaasa si Inoue na siya ay manunood din sa laban ni Inoue sa Las Vegas, Nevada kontra yan kay Ramon Cardenas. Ayon sa balitang ibinahagi sa Yahoo News Japan, kakatapos lang ang huling sparring ni Inoue sa Japan at handa nang lumipad si Inoue papuntang Amerika at doon na niya ipagpapatuloy ang kanyang pagsanay para sa paparating na laban ngayong May 4 at huling sparring na yun ni Inoue sa Japan. Mga kakwento, so far ang fight tickets ng Inoue kontra Cardenas ay mabagal pa rin ang bilihan ng tickets pero baka ilang mga araw na lang ang laban ay doon na biglang dadami na ang bibili ng tickets. Sana naman hindi mangyari kay Inoue na malulugi ang mga promoter sa paparating niya na laban dahil kung sakaling mangyari na hindi mapuno ng mga manunood ang T-Mobile Arena ay unang beses itong maranasan ni Inoue na medyo nakakahiya kaya baka sa susunod na mga laban ni Inoue ay lahat sa Japan na para ang laban ay syempre mabenta. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Rostom Manalo, kay kwentong Reno Alagada, kay kwentong Rolando Itlanas, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.